Bumagsak ang isang poste sa Santa Cruz, Maynila nang makahila ng dumaang truck ang mga kable nito. Hawak na ng mga otoridad ang truck driver na tumakas matapos ang insidente. Nakatutok si Bernadette Reyes. Pasado alas 3:30 kaninang madaling araw, nakuna ng CCTV video sa Barangay 330 Zone 29 ang pagdaan ng dump truck na ito sa Ronquillo Street, Santa Cruz, Maynila. Pagkalagpas ng truck sa poste, unti-unting lumalay ang mga kable at bumagsak ang poste. Sa isa pang CCTV ng barangay, napatigil ang isang naglalakad at napa-U-turn ang isang tricycle. Pero ang truck na nakasagi sa mga wire, dire-diretso lang. Nahatak talaga siya nung mismong panel ng truck niya. Doon sumabit yung isang wire na nagmula rito sa posting ito. Kaya yun yung mismong nakuha niya yung mismong hanggang dulo na yon. Agad sinara ang kalsada sa mga motorista na nagpabigat ng trapiko sa kanto ng Rizal Avenue at Ronquillo Street. Kaya ang mga pedestrian at residente, no choice kundi maglakad. Siyempre, pamasahe namin pagpasok. Tsaka yung oras. Kaya niya, sarado pala. So, uwi na lang kami. Bukod sa abala sa mga motorista matapos pansamantalang isara itong Ronquillo Street, abala rin para sa mga negosyo dito ang pagsasara ng kalsada. Walang customer, walang mga yung sasakyan na dumadaan dito. Doon lang naman kami umaasa sa mga customer na yung nagpa-park dito. Wala. Yung mga gustong mag-parking na customer, hindi makaano, di ba? Habal talaga yan, siyempre. Nasa kustodiya ng Manila District Traffic Enforcement Unit ang driver ng truck. Sa laysay niya, natakot siya kaya hindi agad huminto. Handa naman daw siyang panagutan ng insidente. Iniwasan po akong lubak. Ngayon po, hindi ko po napansin yung kuryente sumabit. Nakuha ko na lang po, may pumutok po sa taas. Pasensya na po sa naging abala po. Hindi ko po sinasadya. Ang pakiusap lamang po namin, kasi nakita naman po ninyo yung aming area is commercial area. So sana po, hindi naman din po natin sinisisi yung tracking kasi alam naman natin accident lang po naman talaga yung pangyayari. So matulungan nyo sana kami dito sa aming pamahalaang barangay na maibalik ng maayos at mabilis po yung ating komunikasyon. Ayon sa PLDT, pagmamayari nilang natumbang poste, ina-aksyonan na raw ito ng kanilang teams para agarang mapalitan ng poste. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Big time ulit ang nakaambang oil price rollback sa susunod na linggo. Sa tansya ng kumpanyang Unioil, hanggang 2 pesos and 10 centavos kada litro ang inaasang tapyas sa gasolina. 50 to 70 centavos naman sa litro ng diesel. At ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Energy Department, may epekto sa presyuhan ang patuloy na pagtaas sa inventaryo ng Amerika, paglakas ng dolyar, gayon din ang panibagong ceasefire proposal sa Gaza. Legit body goals ang Sparkle 10 Girls. Kung paano nila na-achieve yan, alamin sa chika ni Lars Santiago. Bold, brave, and beautiful. Yan ang tatak ng strong, successful, and goal-oriented Kapuso Women Sparkle 10. Busy man sa kani-kanilang work schedule, tuloy pa rin ang girls sa pag-achieve ng kanilang 2024 body goals. Gaya na lang ng Running Man mainstays Angel Guardian and Lexi Gonzalez. Sabay kasi sa kanilang pagiging active runner ay ang pag-slay sa summer-ready body. And the key for this body yaddy is healthy eating. Hilig ako sa gulay. Siguro yun din, kaya fiber. Siguro napapabilis din yung metabolism. Na sinamahan pa ng Keep Fit sessions. Pero important kasi balance dapat. So, nakakatulong talaga na nagwo-workout ka din. At least, di ba, nababurn mo din yung kinakain mo. Face card never declined naman sa fresh aura ni Lexi na giving simplicity is beauty energy sa kanyang IG snaps. Just in time distaginit ang kanyang beauty tip. Sunblock yan. Yan, legit talaga yun. Sunblock, tapos moisturize kasi nga mainit, so para di mag-dry yung skin. Here to slay with their fitness goals naman, sina Ashley Ortega at Shuvi Etrata. Si Ashley, beach ready na sa kanyang upcoming trip in Siargao. Paano ba kasi yan ma-achieve, Ashley?
Usually I go for cardio all the time and ab workout. Siyempre, since summer, lagi naka-bikini, mga beach, para, di ba, mas confident tayo. Proud morena ala dalagang Pilipina naman si Shuvi na ang tip, discipline. Mahilig ako mag-core workout. Kung hindi mo ini-envision na you will feel good about yourself, kailangan nasa mindset mo na sexy ka. So it's a discipline, it's a process. Hindi siya yung one time, big time. Lars Santiago, updated sa showbiz happenings. Mistulang tumatalbog sa gilid ng kalsada ang bus na yan sa St. Petersburg sa Russia. Pagliko nito natamaan at kinaladkad ang dumaraang SUV hanggang sa dumiretsyong bus sa gilid ng tulay at nahulog sa ilog. 7 pasahero ang patay habang sugatan ang hindi bababa sa 10 pang sakay ng bus. Nakadetain na ang driver nito pero hindi pa malinaw kung bakit siya nawala ng kontrol sa bus. Inararo ng cement mixer truck ang ilang nakahintong sasakyan sa Cebu City. Nabangga ng motorsiklo ang isang rider na unang nabangga ng pickup truck. Ang mahulikam na disgrasya sa pagtutok ni Nico Sereno ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Madilim na nang may magbangga ang motorsiklo at pick-up sa Barangay Tumana West sa Rosales, Pangasinan. Tumilapon sa kalsada ang rider. Hindi na nahagip sa kamera pero ayon sa opisyal ng barangay, nabangga ng isa pang motorsiklo ang motorsiklo ng biktima. Dinala sa ospital ang sugatang rider at 2 nitong angkas. Hindi niya siguro nakita na may nakaminor na motor sa harapan niya, kaya nabangga niya. Yung motor na to na nabangga is tumilapon siguro mga 10-15 meters. Sa Labrador, Pangasinan, isang delivery truck ang sumalpok sa isa pang truck na nakaparada sa gilid ng kalsada. Bumangga pa ito sa gate ng isang bahay. Inaalam pa ng pulisya ang dahilan ng insidente pero maaari umanong nakatulog ang driver. Sa Cebu City habang nakahinto sa pulang traffic light ang mga sasakyan, dumating ang isang cement mixer truck at may mga sasakyang inararo. Unang tinamaan ang truck na may kargang mga baboy. Nabangga rin ang nasa harap na sasakyan at 2 pang motorsiklo. Ayon sa pulisya, hindi gumana ang preno ng cement mixer truck. Nakipag-areglo na ang driver ng cement mixer sa mga sangkot. Para sa GMA Integrated News, Nico Sereno ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak, nakatutok 24 oras. Pinakakasuhan ng Ombudsman ng graft sina dating Health Secretary Francisco Duque III at dating Budget Undersecretary Christopher Lao. Isa sa mga reklamo sa Sandigan Bayan. Pinapanagot ang dalawa sa umano'y paglilipat ng mahigit 41 billion pesos para sa procurement ng COVID-19 supplies noong March 2020. Ayon sa Ombudsman, iligal ang paglipat ng pondo ng DOH sa procurement services ng DBM na pinamumunuan ni Lao. Pinapayagan lang umano ang Procurement Services DBM na bumili ng common use supplies at hindi nito sakop ang COVID-19 pandemic supplies na binili mula sa pondong galing sa DOH. Sinabi rin ng Ombudsman na maaaring DOH mismo ang bumili ng COVID-19 supplies. Sa hiwalay na desisyon sa reklamong administratibo laban sa dalawa, guilty sa grave misconduct, gross neglect of duty at conduct prejudicial to the service ang hatol ng Ombudsman kina Duque at Lao. Maghahain daw si Duque ng motion for reconsideration sa Lunes o sa Martes. Anya may mandato silang bumili ng common use supplies para sa DOH kaya binaba ang pondo na accounted for. Kinukunan pa ng pahayag si Lao na wala pang tugon sa ngayon. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.